Biglang sinipa paalis ng Clippers itong si Chris Paul, kalagitnaan pa ng gabi sa US, pero napaaga yung retirement ni CP3 dahil sa report ilang linggo na rin kasing hindi nag-uusap si Coach Tyronn Lue at si Chris Paul. Dahil yon sa decision making ng management, ayaw kasing aminin na merong nangyayaring mali na pino-point out ni Chris Paul, pero imbes na makinig kay CP3, inalis na lang siya. Tinawag pang disrespectful ang ginawa ng Clippers kay Chris Paul. Isa pang reason doon, si Chris Paul ang isa sa pinakamadaling tanggalin sa lineup ng Clippers dahil nga minimum contract. Dahil above 1.2 million na lang sa tax apron ng Clippers at mas madaling palitan si Chris Paul, hindi rin naman siya basta-basta maite-trade. Ito rin ang pinaka-worst season ng Clippers so far since sinawakan ni Steve Ballmer bilang team owner. Walang magawa yung 100 billion niya mahigit eh. 2 beses nang nalaglag ang Clippers sa playoffs mula nang hinawakan niya. Pero hindi ganitong kasama yung simula. Ang pinaka-worst pang mangyayari doon, yung first rounder ng Clippers kung sakaling pumatak sila sa lottery spot or kaya nasa top 5, makukuha pa ng OKC yung first round nila dahil sa Paul George trade. Pero alam ko doon na i-trade na rin ng OKC yung draft pick ng Clippers. Depende na lang sa record kung sino ang makakakuha. Based pa sa mga report, may mga susunod pang transaction ng Clippers dahil mukhang hindi masaya si Steve Ballmer sa nangyayari sa team niya. Inaantay pa nga niya yung desisyon ng NBA pagdating ng February. Ang tinitingnan naman ngayon kung kukunin si Chris Paul ng ibang mga teams na nangangailangan pa ng point guard, katulad ng Rockets. Hindi ganong kalaki ang kontrata ni Chris Paul na makukuha, papasok na siya dun sa tax apron na iniiwasan ng Houston. Halos katulad ng senaryo ni Seth sa Golden State at kailangan pa rin naman kasi ng point guard ng Rockets. Tulad ng last time sa San Antonio, big impact pa rin si Chris Paul kahit nasa 40s na. Si Chris Paul ang isa sa best option ngayon na makuha ng Rockets dahil hindi lalagpa sa tax apron kapag pinapirma nila ng kontrata. Isa pa doon, pwede pang makinabang si Reed Sheppard na gustong ipalit bilang number 1 position. Yung sinabi naman ni Bobby Marks, interesado ang Lakers na makuha itong si Chris Paul pero parang malabo. Dahil ang sinabi ni Bobby Marks, ang chances kasi ni CP3 dahil kaibigan niya si LeBron, ngayon sinisigawan na lang ni Redick si LeBron. Saka gumagamit lang ang Lakers ng 9 players sa rotation nila. Meron pa nga mga players doon na hindi nagagamit. Sa Detroit naman parang hindi nila kailangan si CP3. Ang kailangan nila doon isa pang player na may firepower. Sa Minnesota, meron ng Mike Conley. Yun nga ang gusto nilang palitan. Hindi nila kukunin yung katulad na player din niya. Kaya ang pinaka-ideal pa rin, Houston. Sa OKC naman, sila yung team na nag-react talaga sa retirement ni CP3. May chance manalo ng championship ulit ang OKC ngayon. Pero loaded na ang roster nila. Sa Lakers naman, magsisimula na ang top schedule nila sa road game. East papuntang West na may kasama pang home court sa gitna. Parang ang haba rin ang pagitan ng mga games ng Lakers sa ibang game. Makakalaban ng LA ang Raptors na nangangalmot ngayong season. Number 2 sa East, least expected pa yun. Si Luka na-report na hindi maglalaro sa Toronto, nilagay kasi doon personal reason. Wala namang sinabi kung anong klaseng personal reason yung nangyari kay Luka. Ang sinabi lang sa report versus Raptors na hindi siya maglalaro. Hindi sinabing kung hindi rin siya maglalaro versus Boston. Back-to-back game yon para sa LA. Based din sa rule ng load management, wala namang kasing reported injury si Luka mula nang bumalik siya. Pero pwede siyang ipahinga basta mag-a-announce ang team 2 days prior ng game. Kung saan naman ginawa ng LA. Pero kung hindi siya maglalaro sa back-to-back, ang pinaka-best option kasi niya yung versus Boston. Tagilid di umano ang Lakers kontra sa Raptors dahil walang Luka. Pero meron pa naman LeBron at Austin Reeves. Sa Golden State naman, kinapos sila sa comeback sana sa Thunder. Si Jimmy Butler bugbog ngayong season mula tumbong hanggang tuhod. Na-injured pa siya last game na hindi nakapaglaro ng second half. Based sa report, questionable si Butler next game versus Philadelphia. Hindi naman di umano malala ang injury na nakuha niya. Pero kailangan tiisin ni Butler ang next 3 games sa road na wala si Steph dahil pa rin sa injury. Base kay Steve Kerr, ang possible return date ni Steph ay sa home court game versus Minnesota December 13. Ang next game ulit nila sa home court nila December 21 dahil nasa pagitan sila ng road games nun. Kung mawawala si Butler ng nasa 3 games pa, di umano mahihirapan ang Golden State na makabawi sa season.
Kasabay din kasi ni Steph na mawawala din si Devin Booker ng Phoenix Suns na may pag-asa sana sila makasingit doon dahil si Booker at least 1 week na magpapagaling sa injury.